Atin po lang tunghayan, ito pong update natin. Dito po sa naging winner natin kamakailan po lamang, Enero at 30 po ito. No? Maiksi lamang na backgrounder please, baby girl. Dito sa buhay ni Venerose Casiple ng Taytay, Palawan, siya po yung winner pero ang kabuuan po ng premyo ay napunta po sa kanyang mahal na ina. Eto nga po si Venerose Casiple, 26 years old. Siya po'y dating cashier, bunso sa dalawang magkakapatid. Nakausap po natin siya unang-una noong January 30, 2025. At ang total po ng natanggap niya noon ay para nga daw una sinabi niya, para daw sa nanay niyang may goiter, yung 2,000 piso. Yun ang pong additional pa na ibinigay ng iba pa nating Happy Anonymous ay para po sa gatas, diaper at vitamins ng kanyang anak. Ito pong nanay niya nga ay may goiter at may 2 bukol. Yun ang sinasabi niya sa ating unang ugnayan sa kanya. Meron po siyang update ulit sa atin ngayon dahil nung Feb 3, nakausap po natin siya at napadalhan po siya ulit ng ating mga Happy Anonymous ng 15,000 pesos. Minus the transaction fee, 14,780 pesos ang tinanggap po niya nung Pebrero at 3. Kaya po ito'y humantong sa 15,000 mga kapatid dahil nga po sa nung ating siyang makapanayam kasi nagbigay siya ng video, alright, na nagpapakita nga po nung kanilang tinatayo dapat na para bagang kainang karinderya na hindi pa po tapos. Ngayon, nagpakita rin po siya ng video nung pag-aalaga ng kanyang nanay sa isa pong inahin na ito daw po yung trabaho nga ng kanyang ina. Nung tinatanong natin siya at ng ating makita nga yung goiter situation po ng kanyang ina. Nagtanong tayo sa kanya, ano ba ang iyo diyang prioridad, Benny Rose? Ito ba ay para doon sa iyong gustong itayong karinderya? O ito ba ay gusto mo para doon sa pagpapagamot muna ng nanay mo? O kaya ay kabuhayan ng mother mo? Sabi niya daw ho, yung kanyang mother daw po ayaw na magpagamot. Ako nababahala ko sa sitwasyon ng kanyang mother, si Nanay Rosevic Hara. Pag nakita mo yung video po ni Rosevic, mga kapatid, yung kanyang nanay, hindi na po sa akin lang ako na siguro malamang nahihirapan na po siyang huminga. Anyway, yan po yung desisyon ng kanila pong pamilya. Meron din po ditong video kanina yung mga mga ukay-ukay na bahagi po ng kanila pinagkakakitaan doon sa kanila pong lugar diyan po sa Taytay, Palawan. Alright, so ito ho yung sinasabi niya na baka daw pwede maging parang karinderya. Anyway, napadpad ho tayo sa 15,000 kaya po nag-ambag-ambagan diyan si Happy Kabalen, si Happy K, si Happy Daddy at si Happy Anonymous. Kasi nga daw mga kapatid, gusto raw ho nilang mag-alaga ng biik. At ito raw po magiging hanap buhay po ni nanay habang siya rin po ay gumagawa ng mga basahan. Ano ho ito masipag ho itong si nanay niya. Hindi po ito as in patenga-tenga lang po. Talagang may kabuhayan sila. So sabi ko, mga magkano ba ang isang biik na bibilhin po ninyo? Magkano, baby girl? Ang halaga nga daw po ng biik na kanilang bibilhin nung panahon na yan, nasaan po 3,000 pesos per biik. Yun po ang sinabi. At ngayon, ipapakita niya na sa atin ngayon, ito po mga update kung saan Hindi siya nakakabili kasi dati. Kaya po nagtatanong kami sa kanya, Enero ho kasi ito, Enero 30, kung ano na nangyari. No? So kasi daw walang available na biik noong mga panahong iyon. Para lang ho, tumugon at tumupad sa kanila pong ipinangako kasi yung nga pong amin lambing sa lahat po ng ating mga nakakapanayam. Tama. Nagsasabi ho kayo kung para saan ang premyo. Kami po nagtitiwala sa inyo. Yung pong unang premyo, 2,000 piso. And then, wala tayong control kung gaano po ito lalaki o manadagdag man o hindi po. Pero depende rin po yan sa inyo pong integridad at katapatan sa inyong mga pangako. O sige, so ngayon girl. Eto na, meron po tayong update ngayong araw na ito. Dito nga po sa kung saan napunta itong 15,000 na ipinadala ng ating mga Happy Anonymous. Panoorin niyo po mga kapatid. Ito pong buhay ni Venerose Casiple mula pa po dyan sa Taytay, Palawan. Hello po, nandito na po yung pera na pambili ng baboy. Sa sa February, katapusan pa ang aming baboy na sinasite para madagdagan po ang aming baboy. Ito po yung kanyang nanay. Salamat po sa inyo, True FM at saka Certed at sa lahat ng mga anonymous. Salamat po sa inyo sa padala na 4 na para sa aming baboy.
Good afternoon po. Andito po kami ngayon sa bibilhan namin ng baboy. Ayan na po man. May mga video ng biik. At mukhang si nanay nagbibilang na ng pera pambayad po nitong Ito po bibilhin si nila ng nanay. biik. Kita mo. Ayan na nga. Opo. Wala pa si ate. Sana si ate. Magbabayad na po sila mga kapatid. Kunin ko ang baboy. Oo. Yan. Ayan Ilan na. yan, Nay? Magkano? 3,000? Opo, 3,000. Bali 12,000. Opo. So, apat Biik na ko to. biik. Sakto. 12,000 pesos daw yung binayad nila. Narinig natin dun sa video. Apat na biik po yung kanilang nabibili. Yan na isinasako na po yung mga biik, mga kapatid, para maiuwi na po ni na Venerose at ng kanyang nanay. Baboy. Bawat isang baboy, isang sako na kakargahan nila. May pangalawa. Opo. Ito na Sana binubuhat po, na yung ikatlong hindi ho tayo baboy. maakusahan dito ng paglabag sa karapatang pambaboy. Pangatlong baboy na po ito na isinasako. Okay. Hindi, ano lang naman ito eh. Panandalian para sa Ito na ang biyahe. ikaapat. Ito na yung huling baboy na kanila pong nabili. Sige. Kasi Oo. pagdating naman to sa kanilang kulungan, maaliwalas na ang kanilang pakiramdam. Maaliwalas. Ayan na nga po mga kapatid. Yan. At iniaabot na po ni Bayad nanay Yung yung pambayad. bayad na 12,000. Okay. Opo, ayan. Salamat. Oh. Yung sobra po daw, pinambili ng feeds. No? Yes. Sa 15,000 nga. Kasi meron lang po yung bawas na transaction fee at yung sobrang pong yun, pambili po ng pagkain ng kanyang mga aalagaan, papalakihin po. Ito na po yung kumbaga paggulong, ha? Opo, pagpapalago doon sa puhunan. Kasi nga ang ating po lagi din pong hinahanap ay yung mga tulad po nito sila Nanay Rose Bikhara nang kailangan ho talaga lang ay puhunan. Nasa linya ba ngayon si Nanay kaya? Pwedeng kausapin natin. Hello, hello na. Nandito po ako. Uy, Nanay Rose Bik, maganda umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo po, sir. Uy, salamat na marami sa video padala nyo sa amin, ha? Opo, sir. Thank you rin po sa inyong lahat at sa inyong programa. Oo, nakita po namin ang inyo pong sipag nga sa paghahanap. Maliban po sa pag-aalaga ng inahin na inyo pong napanood namin, ano ba pong kabuhayan nyo dyan sa inyo sa Taytay? Ano lang po, yung nakikipagsakahan lang po sa mga tubigan ng ibang tao. Mm-mm. Opo. Tapos nagga-garden lang po ng mga gulayin sa palibot lang po ng bahay. Mm-mm. Kayo din ba ginagawa ng basahan? Opo. Opo. Yun lang po talaga ang mga naiisipan kong gawin, yung pagsabahay. Mm-mm. Opo. Si tatay po, anong hanap buhay? Yun lang po, pag may patrabaho sa sa tubigan, Mm-mm. may umaalok ng trabaho at maganda ang pakiramdam, yun lang po ang pagtrabaho niya. Oo, opo. Kasi nga nagle-labor siya sa bukid, kumbaga. Opo. Opo. Dalawang inyong anak, bunso itong si Venerose. Ano po yung trabaho ng panganay ninyo, nanay? Magsasaka rin po doon sa ibang bayan kasi doon po nakapag-asawa. Lalaki po ito, ang inyong panganay. Opo. Oo. Itong si Venerose ka ninyo ay napag-aral po pala ninyo. Opo, pinag-aral po namin ng hanggang third year college po sa SRM. Kaya lang, sabi niya sa akin, magpahinga raw muna ako sumali sa microfinance kasi mag-iipon muna raw sila ni kuya niya ng pera. Mm-mm. Kaya lang nung huli, namalayan ko na lang, nag-asawa na, akala ko nga nakaipon na, yung pala mga anak na nga sa panganay niyang anak. Opo. Pero ganun po naman talaga, nanay, itong mga pangyayari sa Opo. buhay natin. Pero ako ho naman din natutuwa nung malaman na pinag-aral niyo siya hanggang third year college kahit na po ang inyo pong kabuhayan dyan ay napakahirap. Opo. Ganun po talaga. Opo. Ano po natapos niyo sa pag-aaral, nanay? Ano lang po, high school. Si tatay po. Ano po,
undergraduate lang po sa high school kasi nga sobrang hirap din ng buhay dahil yung bianan ko po na lalaki, ano rin po, yung nasa 30 years po siya na hindi na makapagtrabaho dahil sa sakit na hika. Opo. Nanay, ano po ang trabaho ng mga magulang ninyo? Kayo ba'y pinanganak sa Taytay? Hindi po, Oriental Mindoro po kami galing. 1990 lang kami dumating dito ng Palawan. Ba't ho kayo napadpad ng Palawan, nanay? Ano po, kasi nung panahon na yun, mahirap doon. Tapos inalok kami ng kamag-anak ng tatay ko na mas maganda dito mamuhay sa Palawan. Naging mas maganda naman kaya? Opo, yun po ang pakiramdam ko, mas maganda dito dahil kung hindi po kami nakalipat ng lugar na ito, baka elementary lang kaming lahat kasi 8 po kami magkakapatid. So diyan kayo nakapag-aral ng high school? Opo, dito na po kami nakapag-aral lahat. Palit-palit lang po kaming magkakapatid dahil sa panahon na uso ang malaria noon. Oo, sa Palawan nga na mataas ang kaso ng malaria. Ang mga magulang po ninyo magbubukid rin? Opo, pero 20 years na po wala akong nanay, tapos 12 years na rin akong walang tatay. Opo. Nanay Rose Vic, kayo po, kayo ho ba'y miyembro ng 4Ps dyan sa Palawan? Naging member po ako ng 4Ps pero 1.5 years lang po pong napakinabangan nung high school ang mga anak ko. Tapos tinanggal na po kayo? Opo, graduate na po kagad kasi sobra na sa edad kasi 0 to 14 lang po noon. Kayo ho ba ay nakakatanggap ngayon ng AKAP? Wala po. Wala po. O sige. Yung AIX ho ba na sinasabi, nakahingi kayo ng tulong? Wala din po. Opo. Ito pong inyong goiter, nanay, pasensya ka na ha, kasi nakikita ko po kung gaano ito kalaki ngayon. Ano po ang sabi ng doktor sa inyo? Noong 2024 po, nagpa-check up rin po ako sa goiter ko. Pero yun po, mas malaki noon kasi bilog po talaga yung leg ko. Hindi ako makayuko, hindi ako makalingon. Kasi pinapaipon po ako ng more or less 50,000. Kaya lang sinabi ko po na hindi ko kayang ipunin kasi mahirap lang ang buhay namin. Tapos yung tatay ko noon, nung panahon na yon, paralyzed. Higa bangon na lang po ang gawa. Wala rin pong mag-aasikaso na iba. Ako lang din ang inaasahan ng mga kapatid ko. Kaya hindi ko po napagamot yung goiter ko. Hindi rin ako nakaipon ng pera. Opo. So, nanay, ngayon ho ba kung sakasakali po, kung sakali lang ha, na may tutulong sa inyo sa pagpapa-opera, anong desisyon nyo kung sakasakali? Hindi pa po ako nakakapag-desisyon kasi yung ngayon po, di ba, panahon ng politika, may lumapit rin po sa akin na lumalaban ng governor tapos sinabihan po ako na libre lahat. Kaya lang sabi ko pag-isipan ko muna dahil hindi ko po masabi, hindi ko po maipaliwanag kasi sobrang trauma ko po sa pagpapasugat dahil yung dalawa po naming kabarangay, namatay po yun sa nagkaka-opera. Opo, nanay. Ito po, ginagalang po namin yan. Pero nanay, isang tabi ho natin yung politiko na nag-aalok sa inyo nitong tulong. Bagamat kung tutulong nga nang walang kapalit, maayos po naman yun. Kasi po sa amin dito, sa aming programa, ang tangi po lamang po namin dito pong hiling nga kung sakasakali, Opo, ay alam niyo ho yun, yung inyo pong yung kabutihan para sa inyo, no, na pag-isipan niyo mabuti kasi maaari lang ha, hindi ako nangangako na baka pwede ho nating matulayan yan, yung pangangailangan niyo sa operasyon na yan na magmumula sa isang tao na hindi man lang ninyo makikilala, kumbaga hindi pa huihingi ng anumang pong pasalamat at willing pong tumulong sa inyo. Anyway, sige. So habang yan po'y pinag-iisipan nyo, nanay, ang inyo pong, kasi ako nababahala dyan, sa ganyan pong laki, baka bukas makalawa po, mahirapan na kayong kumain o kaya huminga. Anyway, nanay, sa ngayon po, meron na ho kayong naiuwi na 4 na biik po, tama nanay?
Opo. Opo, 4 na biik, yung pong sobra pinambili nyo kaninyo ng pagkain po, feeds. Ano pa ang kailangan nyo, nanay, para sa inyo pong kabuhayan umunlad yan? Gusto ko lang po na unahin lang po muna yung pag-sustain para sa mga alaga ko para mabilis maglaki. So kailangan nyo po, magkano ho ba ang sumobra pambili po ninyo ng feeds, nanay? Ano po, 2,100 po kasi ang isang sako ng feed. So nakabili Ngayon, Opo, nakabili na po kami. Ang sumobra lang po doon sa pera na tinanggap namin ay 620. Okay, opo. So ano pong kailangan nyo, nanay? Yun lang po sana yung supply ng sabiik habang pinagkakaabalahan kong alagaan yon. At saka yung para po sa sa ukay-ukay. Opo. Magkano po ang kailangan nyo pambili po ng feeds, nanay, dito po sa 4 na biik ninyo? Ano po, kasi ang 2 biik po nakakaubos ng, ang 4 po na biik nakakaubos ng 2 feeds po sa isang buwan. So magkano po yung sa isang buwan, nanay? Ano po, 4,200. Ang 2 sako sa isang buwan. Opo. Opo. Yung pong inyong pangangailangan sa ukay-ukay, nanay, magkano po? Plano ko po sana mga pangbata yung gusto kong itinda na ukay-ukay. Pero mas may kamahalan po kasi yon. Nasa 8,000 hanggang 10,000 po kasi ang isang bundle. Isang ito, kumbaga sako-sako, ano po? Opo. Okay, sige. So ilang buwan po ninyong aalagaan yung biik para po ninyo ito maibenta at mapalago itong inyong pinagsimulan na puhunan? Sa 4 na buwan po, pwede nang i-dispose yung mga biik. Opo. So 4 na buwan kinakailangan yung bumili nung ganun pong halaga ng 2 sako ng pagkain. Opo. Opo, kasi hindi naman pwede itong kaning baboy lang dahil hindi lalaki yan tsaka baka ma-ASF. Opo, sir. Opo, sige. So kung atin pong bibilangin, nanay, ang pangangailangan nyo po para sa inyong ukay-ukay sa 10,000 piso at saka yung 4,200, so 14,200 yan. Opo. O sige po, bibigyan po namin kayo ng 15,000 ngayong araw na ito, nanay. Opo. Opo. 15,000, nanay, papadalhan po namin kayo. Galing po yan kay Happy Anonymous. Yung 10,000 po, para doon sa inyong ukay-ukay at yung pong 5,000 kasi babawasan pa ito ng remittance fee para po doon sa inyong bibilhin po na 2 sako humuna, ha? Para ho sa pagkain. Thank you po talaga, sir. Thank you po. Thank you po sa mga anonymous. Thank you po sa mga padala nyo. Ang nagpapasalamat po sa inyo, Nanay Rosvic, ay si Happy Anonymous daw dahil sa nagbibigay siya ng inspirasyon sa kanila, sa mga tulad po ninyo na nagpapagod at alam niyo ho, yung sa bawat sentimo na inyong kinikita ay galing po sa malinis at pinaghirapang pamamaraan. Opo, sir. Okay. Sige po. So, Nanay Rosvic, kagaya po ng dati, hingi lang po kami ng mga patunay dito po sa ating pinag-usapan at muli po, dito po sa inyong kung nakatanggap na po kayo ng 20,000, di ho ba? Supposed to be para po dito kay Benny Rose. 20,000 ang total nito. So ngayon po, meron pa tayong dagdag na 15,000. Dahil po patuloy po ang tiwala sa inyo ng ating mga Happy Anonymous, nanay. Thank you po talaga, sir, at sa inyong programa. Salamat po talaga. Salamat po ng marami sa inyo, nanay. Kami po ang nagpapasalamat sa inyo ng lubos. Dito po sa inyo pong ibinibigay ngayon sa amin. Opo, dito po sa mga nanonood ngayon sa amin na nagsasabi na sila po'y humahanga sa inyo, sa inyong sipag, kahit na ho kayo may karamdaman, sa inyong pagpupursige na mamuhay ng marangal sa gitna po ng hirap ng buhay, nanay. Ha? Opo. Opo, sir. Thank you po talaga sa inyo, sir, at sa inyong programa. More power po pa talaga, sir.
Sige po. Okay, Cha. Sige. Salamat po na marami, Nanay. At muli kaming tatawag kung kinakailangan. Abangan niyo po yung tawag po ng aming staff today, this morning. Paano ho Opo. natin may papadala Thank you po. ang dagdag na puhunan. Salamat po, Nanay. Opo. Thank you po. Thank you. Salamat, Nanay. And God bless you.